na hindi nasunod. Sino to? Kaya siya naalisan ng upuan. Eh sino ba talaga yung powers that be na iyan? Hindi ba dapat separate at sovereign ang bawat sangay ng gobyerno at kasama po dyan ang Senado? Pagkakaisa. Alam mo, sabi ng mga repa ko, nag-inuman kami kagabi. Naging comedy bar na daw ang Senado ngayon. Eh hindi na nga sineseryoso ng karamihan sa atin. Unti-unti na raw nawawala ang integridad at dignidad nito. Repa, matanong kita, pakisagot ha. Independent pa rin ba ang Senado? O isa na lamang itong institusyon sa ilalim ng ehekutibo? Abay, ang masasabi ko lang dyan, patindi ng patindi ang eksena at abangan ang susunod na kabanata. Sandali lang, Marco, bago ka mag-face out. May tanong ako sa'yo. Ay, andyan ka pala. Oy, Total na nabanggit mo ang salitang ito. Nabanggit mo. May bilib ako sa'yo, ha? Ang tanong, spell sovereign. eh sinasabi ko sa'yo eh. Bukas ko na yan i-spelling, ha? Peace out. Peace out. Also, Marco! At yan ang pulso ni Marco. That's all, folks. Eddie, wow. Okay na, tapos na kayo. Ako na ulit. Sige. O sige. 9:52 ang ating pong ikatlong Sulit TV time check. Yan nga po. 52. Yung ating po winner ng ating What's on Your Mind ay tomorrow, araw po ng Huwebes. Anong reaksyon ng ating mga suki sa ating naging panayam kay Ate Amy Mark? Nako, madami-dami ito. O, ayan nga o. Sabi dito, yung nangyayari ngayon ay may pagkakaiba. Dahil parang nakatiming daw talaga dun sa gusto o kumpas nung nasa taas. From Gilbert Estroga. Excellent. Ito naman, sabi ng isa, oo, yung binabanggit na powers that be ay haka-haka lang. Haka-haka lang yan. Nakahanga lang yun? Haka-haka lang yan. daw. Ako kilala ko kung sino yung powers that be, but I cannot say it. Pero pag pilitin nyo ako, baka sabihin ko. Eddie, wow. Okay, go ahead. I want me to say who the powers that be? Ayoko. Oy, sabi dito, independent, baloney. Kung ano ang kumpas sa ekutibo, susunod ang lehislatibo. Ayan, lehislatura. Yan ang sabi niya. Buwagin na lang kasi ang Senate at Congress. Parang for me, wala nang silbi. Kasi Malacanang ginawa ng nasusunod. From Edgar Salvo. Ang dami pa mga nagko-comment dito. Hindi ko na nararamdaman ng Senado. Parang wala naman silang ginagawa daw para sa ikagaganda ng kanyang buhay. Hindi naman. Who are those 15 senators? Gustong malaman ni Michael Jimenez. Sino to? Who are those 15 senators? Who ousted nga daw Subiri? Gusto niya malaman. Gusto niya ng roll call? Binibilang ko, di ba 24 ang ating senator? Yes. 15 ang bumoto sa resolution, 6 ang for Subiri, so that's going to be 21, right? May dalawa pang Minority 23. nag-abstain. Sino ang kulang dito? Ha? Nandito, hindi nandito. Ano dyan? Sino ang kulang? Sino ang kulang dito? Kasi 15 senators, basahin mo, sino itong 15 I-roll call ko po. Ito po yung mga bumoto para nga sa change of leadership sa Senado. That's water under the bridge. Oh, really? But I'm not surprised. You know why? Ay, ka talaga. I'm not surprised, baby. O, ito po ang 15 senador who voted to oust dating Senate President Big Subiri. Alan Cayetano, Pia Cayetano, magkapatid sa Senado. Ronald Bato de la Rosa, Francis Escudero. Ang nangalap ng pirma, sabi niya nga. Senator Jinggoy Estrada, Ang hanggang lumihis. hindi umabot sa pagka-Senate President dahil sabi daw ni Senator Amy ay dahil sa mga kaso niya.
Senator Supremo Lito Lapid. Senator Amy Marcos sa sinasabi niyang siya ang pang-15, pang-14. Senator Ramon Revilla Jr., Senator Francis Tolentino, Senator Raffy Tulfo, Senator Robin Padilla, Senator Grace Poe, Senator Cynthia Villar, Senator Mark Villar, mag-ina sa Senado. Tahimik lang yan. Gusto rin pala ni Senator Cynthia, no? 15. 15. Yung 6 para naman kay Senator Supremo. Eto naman ang mga nagsasabing friendship hanggang sa dulo. Sa tweet na nitong si Senator JV, sinasabi niya, pagkakaibigan more than personal na interes. Kaya daw siya nagstay with Zubiri. The good one. Senator Sonny Angara, Senator Nancy Binay. Eto na, si the good one, Senator JV Ejercito, Senator Sherwin Gatchalian, And Senator Lauren Legarda, and Senator Joel Villanueva. so si Subiri, ano wala. Siya yung kulang doon sa isa. Yung sinasabi. Oo. Yung dalawa, ang may At ang minority na wala pong pake sa mga nangyayari ay si Senator Risa Ontiveros sa Senator Coco Pimentel. Kasi nga para sa kanila, dalawa lang naman silang minorya. Kung sasali kayo sa amin, baka magkapake-pake din siya. Ay! Anyway, yan po, sabi ko parang that's water under the bridge. Nandyan na po iyan. So, tayo po yung masin po na lamang. Pero ito lang po ang akin, bago po tayo magpaalam sa ating mga viewers sa 1PH. At ating pong isahin papakita ang ating winner for today's Sulit TV Time Check Contest. Kung sinasabi kung totoo ang sinasabi nila na the Senate will remain independent, di ba? Nila pinapakalat. Is it independent? Regardless kung sino daw ho ang magiging Senate President, kung totoo na ang Senado po ay independent, ipasa nyo ang National Land Use Act. That's my boy. That's my boy right there. That's my boy. I'ma tweet that. I'ma tweet that. Kung totoo na independent kayo, ipasa nyo ang National Land Use Act kasi nakalusot na ngayon sa lower house. Kayo na naman ang hinihintay. Kung totoong independent kayo, ipasa nyo ang National Land Use Act dahil yan mismo ay nandoon sa priority bills na presidente noong pa'y sinusulong kailangan sa panahong ito lalo pat naharap sa climate change ang ating pong bansa. Kahit di mga bansa, yan ang kailangan ng bayan. Huh? You sound like ano, huh? You sound like one of them, huh? Tatawa ko lang kayo. Oo nga. Seryoso kami dito ha. Oo. Yan ang unahin nyo. Ipasa nyo. Kasi It's pag about hindi nyo lang time. pinasa, yan ang nangangahulugan na kayo ay na didiktahan ng interes ng kasama nyo. So you are not independent. I rest my case, Your Honor. We say goodbye sa ating mga viewers sa 1PH. At maging, wala na pala tayo sa RPTV. Maraming salamat po sa mga nasa 1PH. Magkita-kita po tayo muli bukas. Same time, same station. Thursday na po bukas. At lipat po kayo sa Radyo 5. Pero ang oras muna natin, 9:59. Hatigin sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban sa puyat, pagod at stress. Available sa Lazada at selected Mercury drugstores nationwide. Hati din sa ating lahat yan ng CVM Pawn Shop, ang gadget pawn shop ng bayan. Pwedeng magpadala o magpalit ng pera at magbayad ng bills. Convenient na one-stop shop. Iba ang CVM Pawn Shop. At hati din sa atin ang St. Louis College Valenzuela. Halos 5 dekada nang nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon itong iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisita lang po sa website www.slcv.edu.ph or visit
Christmas episode. Oh, para di masayang itong isinulat ni Patis, ibibigay pa natin ito. Ha? Kasamahan mo ng kalamansi. Ito ba? Patis, si Patricia. Ito na. Tawagin na to natin si Lord. Ito talaga pag alas 9, saka ka nag-iinit. Ang gulo-gulo. Ngayon naman, 9:30 ka nag-init. Oo. Init. Parang gusto mo talagang maging 5 oras. Good morning po na. Morning, Nay Christy. Okay. Eto na po. Tawagin mo na. Eto na. Mahiya ka naman kayo. Kaya nga, bawal mo tayo mag-OT dito. Kayong pa-OT-OT dyan, nandyan na eh. Drama ngayon, ha? Anong title? Merry Christmas. Ha? Advance Merit? Christmas episode. Christmas episode. Ang title ay... Wala ako eh. Oh, ito. Ang title nga nito mga kapatid ay Belen. Loko mo ako ah. Ito na po mga kapatid, Idol Lord, Bear. Pasko yan. Bumoto ka ba? Anong idol? Kasama ka? Sa May problema pala talaga Manong, no? Yung damit niya. Akala ko, style pala talaga yun. Akala ko kanina nang aakit lang. Maagit ka dyan. Yun pala talaga yung style niya. Ano bang tawag sa ganyan style? Hindi naman, yan ang natutuwid dyan eh. Siya lang tabingi. Excellent. Di ba? Lumihis. Lumihis. Huwag kang lumihis. Excellent. Kinakabag ito. 6 daw laban. Ginawang aso eh. Manong, Mukhang hihingi pa ng isa. basta pag may stripes sa akin, pwede pa ngayon. Manong Ted, yan ang tinatawag na Oplan Balikatan. Oo nga, no? Pwede. Ready na bakunahan. Ika nga. Manong Ted, alam mo, pwede ako mag-donate ng 15 minutes extra ng programa para sa inyo. Mukhang nabibitin ka. May gusto mo sabihin si Manong Ted. Diba? Wala. Oh, boundary na ako. Alam mo Manong Ted, nahirap yung kinukubli yung mga ganyang damdamin. Dapat nilalabas natin yan para, diba? The truth will set you on fire. Mahirap yung kinukubli mo yung damdamin mo na naku na. Parang si Senator ba to? Jahe pala. Kinukubli ni Ted. Kaya pala siya umiiyak. Jahe to. Di ba? Jahe to. Actually, Senator Bato, mababaw ang buwan niya. Kahit Bato yun. Oo, naiyak nga raw sa rewind. Siya, naiyak daw sa rewind yun. Yung pelikulang rewind. Umiyak siya. Oo. Kasi talaga yung liwan. Naku. Pag napanood ni Manong Ted. Did you see me cry? Yes, no? Jahe talaga. Bakit ka nagsahay nun? Ha? Eh, Hindi ang sinaluduhan ganda ka parang eh. salute ni Snappy, di ba? Di ba? Hindi yung line ni Senator Mims na Salamat. salamat for staying with me until the end. Tapos Yung pala. sumalutod, Salute. magulo. Yung pa. Tapos yung Stuck it out to me to the very end. Sorry, salute you, sir. salute si sir. Sir! Salute si sir! Tapos, ayaw kami. Oh, jahe to. Ang maganda niyan, kinabukasan pa niya nalaman. Sa press con. Ano ba ang ibig sabihin ng dumbfounded? Yun. Ha? Oh. Ha? Akala ko you found that someone's dumb. Patuloy kita nito may grupo na. Ito lang, dito pumapasok yung kung bakit lahat tayo ay dapat mag-aral ng classics. No? The classics of history and literature. Dahil kung maalala natin, mga senador din ang yumari kay Julius Caesar. Diba? Oo. Ilan yun? 14 to 16 senators yata. Sumaksak sa kanya. At kasama pa dyan yung best friend niya na si Brutus. Si Brutus? Eto, Brute. Sabi niya. Ang alam ko kay Brutus, ito yung numero 1 kaway ni Papay. Kay Olive. Yes, yan mismo. Ikaw din, Brute. Kaibigan niya yun eh. Oh. Pati ikaw, sinaksak ako. Parang ganun eh.
Manong, hindi si Bluto yon, hindi yun si Brutus. Bluto. Malapit na. Eto, brute. Yan. Kaya nga yung tawag nila yung Caesar salad. Ang tamang Caesar salad ay may mga saksak, may mga kutsilyo nakasaksak. Eh bakit Cesar yan? Well, si Julius Caesar, Manong, ay pinanganak na hindi doon sa usual vaginal opening dumaan. Yes, sa tiyan dinaan. Kaya nga merong prophecy sa kanya, diba? Hindi ka ipapanganak sa... Paano ko ba tatalagulugan yun? Huwag na ako, mahaba tayo. Sorry. Okay, so salamat ko naman. Ay, papalakpakan natin ang Manong Ted Moilon at DJ Chacha. George. Manong Ted. Nasaan na ako? Oo. Eh, bilhin pamasko. Pwede rin bilhin, Manong Ted. Masasabi talaga dahil may tala sa ating title na yun. At alam mo naman, sa mga ideolohiya na sabihin natin na lumilihis doon sa nais ng mga nasa kanan, malaking simbolismo ang karga ng mga bituin, diba? Sa kanilang bandila, no? May ibang mga bansa, ibang mga movements, mga kilusan na ang tala ay gabay sa kalangitan. Parang sa kwento natin ngayon, gaano man kahirap ang buhay, titiisin niya ng mga magulang at pilit lalampasan ang anumang hamon at balakid na dumating sa buhay nila. Iyan ay maitaguyod lamang ang mga anak. Ganyan-ganyan ang mag-asawang makikilala natin sa araw na ito. Si Domeng at si Belen ng Tanay Rizal. Ang mag-asawang ito'y walang pagod na nagbebenta ng mga gulay at kahit gaano kahapdi sa balat ang sinag ng tanghaling tapat, ay hindi magdadalawang isip ang mag-asawang ito na maglako pa rin. Ito'y para may maipakain lamang sa kanilang mga anak. Pero paano kung pinakadahilan ng iyong mga sakripisyo ay biglang inagaw nila sa isang kisap mata ng malupit na kapalaran mula sa iyo? Paano kung ang rason dahil yung pagtsatsaga ay bigla na lamang nawala? Yan ang napakabigat na tanong na pagninilayan natin ngayon, kapatid. Madidinig natin dito ngayong Martes sa Sana Lord ang isang dula ng pagmamahal, pagluluksa at pag-ahon mula sa masakit na trahedya. I-ready na ang mga panyo. Ihanda nyo na, mga kapatid. Magsisimula na ang ating drama. Mga bituin ng pag-asa. Sariwang tinda ko. Mura lang ang mga gulay na to. Bili na po kayo. Ben, Ha? ito parating na clearing, oh. Dali. Kaya pala mabilis na nag-aalisan sa kanilang pwesto ang gaya natin nagtitinda rito sa labas ng palengke. Hindi nga naman, oh. Sinasaksak kasi ng mga taga-barangay mga kapitang narin sa Pampite. Baka sasabihin din ng mga paninda natin, Domen. Kaya nga, dali. Pakunti na natin mga gulay para yung ito. Bilisan na natin, bilhin. Sige na, kilos na, Domen. Nandiyan na sila. Bilisan mo. Magsakay rito. Tigas ako. Nakakabahala kayo at sabihin ng traffic. Ano sasabihin? Kaya iusok ka mo. Kailangan namin
ang almusal natin ngayon? Araw-araw na lang ganyan yung almusal natin, Kuya Atoy. Ito lang na kaya nang ihanda ni nanay at tatay bago sila umalis kanina madaling araw. Nagsasawa na ako sa kamote, Kuya. Sino ba hindi? Wala na magkaisip tayo hanggang ngayon. 13 anyos na ako. 8 taon ka na. Madalas ka nito ang almusal natin. Minsan nga hanggang tanghalian natapunan pa eh. Naiinggit tuloy ako sa ibang masasarap ang kinakain. Bakit ka naman maiinggit? Buti nga. May kinakain tayo araw-araw. Ibang ang kapitbahay natin dito sa squatter minsan walang makain. Kaya dapat magpasalamat tayo. Kinakain tayo kahit pa paano. Masya, tara. Kain na tayo. Sige na nga. Anong palay natin? Minsan, kumita si Nainay at Itay sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke. At nakapag-uwi sila ng masasarap na pagkain. Sana nga, Kuya. Matagal na akong hindi nakakatikim ng hamburger. Umiyak na si Belen sa pakiusap at pagmamakaawa, Fred eh. Pero sinamsam pa rin ng mga gulay at paninda namin ng mga taga-barangay. Kaya pala nadaanan kita rito sa labas ng barangay hall. Nasa loob si Belen at naghihintay na makausap si Kapitan para mabawi namin ang mga paninda. Pero kahit mabawi namin ang mga yun, mahirap na may benta yun. Kasi nagkaluray-luray na eh. Walang ingat ba namang isinalampak sa loob ng barangay. Pipili na lang kami ng mapapakinabangan. Hindi sana kayo masasamsama ng mga paninda kung may pwesto kayo sa loob ng palengke. Ano ba naman kasi? Mahal ng bayad sa pwesto kaya di namin kayang upahan ng asawa ko. Tutulungan ko nga sana kayo. Kung hindi pati ako, naghirap. Naiintindihan naman kita, Fred. At naiintindihan ko rin ang trabaho ng mga taga-barangay. Kaya lang eh, Kaya lang ay, Doming, sa dalawang anak ko ako naaawa. Kina Atoy at Toto. Kapag wala kaming kinikita ng nanay nila, damay sila sa lalong paghihirap ng aming pamilya. Oo. Bakit parang nag-iiyak natin to? Kasi po, Itay, sabi ni Kuya Atoy, pag uwi po ni Inay, makakakain na kami ng masarap. Masarap naman yung pasalubong namin ng itay nyo sa inyong magkapatid ah. Masarap po ba yung chicharon? Masarap yan, Toto. Lalo kapag sinasawsaw sa suka. Kain na tayo. Ikaw na lang kumain, Kuya. Hayaan mo, Toto. Kapag kumita kami ng itay mo sa pagtitinda ng mga gulay, ibibili namin sa'yo ng Kuya Atoy mo ng paborito mong hamburger. Maglalaro na lang ako sa labas, Kuya. Atoy, samahan mo si Toto sa labas. Opo, Tay. Alam mo naman na ikaw lang ang inaasahan namin ng inay mo na magbantay sa bunsong kapatid mo. Lalo na kapag wala kami dito sa bahay. Toto! Hintayin mo ako! Ang buti ang panganay natin, Doming. Naiintindihan ang paghihirap natin. Maiintindihan din tayo ni Toto pag laki-laki pa niya. Gaya ni Atoy. Pero naaawa ko sa mga anak natin. Hindi natin sila mabigyan ng maayos na buhay. Eh kasi nga, pareho tayo walang natapos sa mataas na pinag-aralan. Kaya pagtitinda lamang ng mga gulay ang alam nating trabaho. Pero huwag ka mag-alala. Makakaahon din ang pamilya natin sa hirap, Belen. Paano? Kapag nakatapos ang pag-aaral ng ating dalawang mga anak. Kaya pagsisikapan natin yun. Igagapang nating makapagtapos sila ng pag-aaral. Kahit ng kursong bokasyonal lamang.
Kuya Atoy. Hanggang dito ba naman sa bahay, mag-aaral pa rin tayo? Kailangan. Kapag wala tayong pasok sa eskwela, mag-aaral pa rin tayo. Para mas madali tayong matuto. Ayaw mo nun, bukod sa natututuan mo sa teacher mo, matuturuan ba kita? Kapag walang pasok sa school, mas gusto kong maglaro. Ang pag-aaral ang pagbutihin natin, Toto. Para makatapos sa kagad tayo. Para matulungan natin si nanay at tatay. Yun ba ang sabi nila sa'yo? Hindi, pero narinig ko sa pag-uusap nila na tayo magkapatid ang pag-asa nilang makaahon sa hirap ang ating pamilya. Kaya magsirakang tayo mag-aaral. Pero kuya, Ano ka ba, Toto? Ayaw mo ba makaahon sa hirap ang ating pamilya? Kahit mahirap sila, naniniwala sila Belen at Doming na hindi naman panghabang buhay ang kanilang pagdarao. At balang araw ay makakaahon din sila mula sa araw-araw na pagtitiis sa mga bagay gaya ng almusal ng kamote. Araw-araw. Pero alam nila na malamang hindi na sila ang makakalasap ng buhay na masarap at hayahay. Ang alam nila at ang inaasahan nila, mga anak na nila ang makakaranas nito. Kaya patuloy pa rin ang kanilang pagsasakripisyo. Pero mga kapatid, may mga bagay na kahit anong plano natin sa buhay na ito ay biglang makikialam pa rin ang mabigat na kamay ng kapalaran. Kung ano yan, yan ang dapat po nating abangan mga kapatid sa kwento natin ngayon na pinamagatang mga bituin ng pag-asa. Welcome po sa isa na namang edisyon ng iyong paboritong radio drama program na hindi lang po sa buong Mandaluyong, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi sa buong Himpapawid. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Lord Rivera at ito po ang programang Sana Lord. Sagot namin ang kwentuhan hanggang pananghalian mga kapatid. 12 noon, eksakto po. Magkakasama tayo, wala po kayong magagawa ay anong pilit mong ilipat ang dial. Naninigas ang kamay mo, pinipigilan ka rin mga mabigat sa kamay ng kapalaran. Dahil ang drama natin ngayon ay talagang tutusok sa inyong puso. Magpapatulo ng inyong mga luha, kasama na rin ang tadaktak ng inyong mga pawis para bigyan po kayo ng release. At meron pong magandang leksyon na ibabahagi po sa ating lahat. Pero ang kwento pa rin ang bida mga kapatid. At kwento po mga dulang pang-radyo. Mga dulang pang-radyo ang hatid namin sa inyo. Kasama po natin ang mga mahusay na manunulat, mga direktor at mga mahuhusay na voice actors. Mapapanood po ninyo sa aming Facebook Live broadcast. Papatunayan po namin ng radyo pa rin ang ilan na lamang nalalabing teatro ng imahinasyon. And imagination is more important than knowledge. Sabi po ni Albert Einstein, sino tayo para kontrahin ang ating Tito Albert. Alright, sa oras po na 10:20 mga kapatid, wala pong maglilipat. Kami po yung mambibitin muna. Sana ay nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord. Oh yeah. Sana Lord, pinarangalan sa 18th UPCOM Broadsong Gandingan Awards 2024 bilang Most Development-Oriented Radio Drama. Be Future Ready, BSTI. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. Dunkin', pasalubong ng bayan. Maglaro sa Bingo
sa Pinas. Panalo sa bingo. Lots of saya! Keep it fun. Game responsibly. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Hitmaker David Foster comes back to Manila, where his songs are personal anthems. Hitman David Foster and Friends Asia Tour 2024. June 18, 2024 at the Araneta Coliseum. Featuring Catherine McPhee, Brian McKnight, All for One. With our very own JV Decena and Joaquin Garcia. Hitman David Foster and Friends Asia Tour 2024. Presented by NQ Live and MWeb. Tickets are at ticketnet.com.ph or call 89111-5555. 92.3 True FM is the official radio partner of Hitman David Foster and Friends Asia Tour 2024. Oh, natuto ka na ba? Nabisita ko yung profile ni Eric sa Facebook. Nag-upload siya ng mga picture mo na may kasamang babae. Sino yun? Ha? Ano? Kaibigan ko lang. Talaga? Bakit? Hindi ka naniniwala? Bigyan mo nga ako ng pruweba na kaibigan mo lang yung babaeng yun. Pag-aawayan ba natin to, Roda? Huwag kang magdabog sa harap ng pagkain. Hindi naman siguro masamang maghanap ng pruweba. Sa True, lahat tayo may pinagdadaanan. Pagalingan na lang ng daan. Sana Lured, Mondays to Fridays, 10 a.m. to 12 noon sa Radyo 5, True FM. Saan man sa bansa, saan man sa mundo, saan man may Pilipino, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lured sa 92.3 Radyo 5 True FM. Wow, ang sarap ng dating.